Nakaririndi at walang tigil ang tawag ng linya ng mga telepono sa opisina ng kapulisan. Ang bawat tawag ay iisa ang reklamo, may isang reckless driver na kung magmaneho ay parang may-ari ng kalsada. Walang pakialam sa mga nakasalubong na sasakyan sa daan, hindi rin alintana kung ma-accident man siya o makabangga ng ibang sasakyan. Ang description ng ibang driver ay nakasisilaw ang ilaw ng nasambit na sasakyan at napakatulan ang pagpapatakbo nito. Dahil nga sa parami ng parami ang tawag na natanggap ng pulisya ukol sa driver ng sasakyan na sinasabi ng mga tao na tumawag sa opisina ng pulisya ay nagpadala ng 2 pulis ang head of policeman upang mag-imbestiga sa nasambit na report. Habang binabagtas na ng 2 pulis ang sinasabing kalsada kung saan nakita ang reckless car na ni-report ng mga tao ay napansin ng 2 opisyal na ang magkabilang gilid ng daan ay malalim at may mayabong na puno ng kahoy. Inisip ng mga pulis na kapag mahulog ang sasakyan sa kaliwa man o kanan na bahagi ng daan ay malabo itong makita mula sa itaas. Dahil wala rin namang napansin na kakaibang driver at sasakyan na dinidescribe ng mga nagreklamo ay nagpa siya ang 2 pulis na itabi sa gilid ng daan ang police car. Sa isip pa nila baka nakalayo na ang nasambit na driver kaya wala na ito sa lugar na sinabi nila. Subalit dahil nakaalarma ang pagtawag ng mga witnesses sa pag-report sa sasakyan ay naisipan ng 2 pulis na bumaba at maglakad sa kakahuyan na nasa kanang bahagi ng daan and true enough, they saw something. Nang lapitan nila ang kanilang nakita ay isang sasakyan nga ang wasak na nasa ilalim ng kahoy. Mabilis na tumawag ng backup ang 2 pulis upang makatulong sa pag-rescue at pagkuha ng wreckage car. Sinilip ng mga pulis ang driver seat ngunit wala silang makita na nakaupo sa loob ng driver seat. Umikot sila sa passenger seat at nakita nila na bukas ito, sinundan nila ng tingin ang nakabukas na pintuan at sa unahan nga ng passenger side ay nakita ng mga pulis ang isang katawan ng tao. It was Alan's body. Ang ipinagtaka ng mga pulis ay hindi recent ang aksidente na nasa harapan nila. Walang bakas ng dugo at ang sasakyan ay hindi larawan ng recent road accident. Pero malinaw ang tumawag sa kanila na ang petsa at oras maging ang lugar na pinangyarihan ng report ay at the moment na kaagad naman silang room-spun. Maging ang katawan ni Alan ay hindi nabuo, it was a skeleton. It turns out that the incident was happened 5 months ago. Si Alan ay isang tao na wanted mula sa probinsya. Lumuwas ng Maynila kaya naging missing ito sa probinsya. Hinanap siya ng kanyang kapatid na si Jonathan. Ngunit hindi rin ito masyadong binigyan ng diin ni Jonathan sapagkat alam niyang pinaghahanap ng batas ang kapatid. So iniisip na lang ni Jonathan na sinadya ni Alan ang mawala para matakasan ang batas. Pero malinaw ang description ng isa pang caller na nasaksihan nila na dahil sa tulan nga ng pagpapatakbo ng driver ng pulang sasakyan ay nakita nila itong lumipad at nahulog sa ilalim ng kakahuyan. Totoo ngang may aksidente, subalit ang aksidente na nakita ng mga pulis ay ang aksidente na nangyari 5 buwan na ang nakaraan at hindi bagong accident ayon sa tawag na ni-report ng mga tao na nakasaksi sa reckless driving. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naging malinaw at maintindihan ng mga pulis ang totoong nangyari behind the call. However, the call led to the discovery of Alan's body. While it's true that they discovered an accident that happened 5 months ago, wala naman silang nakita na recent accident na magpapatunay sa tawag na kanilang natanggap. However, the call was led to the discovery of a road accident that happened 5 months ago. Don't forget to like and share and follow this account if you wanted to listen, read and hear stories like this. Hanggang sa muli mga ka-Lovely Crow.